natin galing sa TikTok. Kaya kami ng Tukneneng, Lomi Sisig, Lomi Chicharong Bulaklak. Grabe yung angas. What's up? Good morning sa inyo lahat. Magbe-breakfast tayo sa Sunpeace Lomi House. Diyan yan sa may Panang Taal, sa kabilang side ng Tagaytay. So mag-South Luzon Expressway tayo. Tapos tingnan natin kung ano sasabihin ni Google Waze. Kung akit ba tayong Tagaytay, bababa sa likod ng Palace in the Sky, o iikutan na lang natin literal gamit mag South Luzon Expressway lang tayo. Time check natin 7:34 AM. Dito pa lang tayo sa Commonwealth Avenue. Sa amin ng Google Waze, meron tayong 2 hours and 17 minutes travel time. Included na yung expressway travel nyan. Dahil medyo maluwag naman ngayon, nakasahan natin mas maaga pa sa 9:52 AM ang dating natin sa Sunpeace Lomi House. Yan yung Lomi House sa tabi ng ano mismo, ng Taal Lake. Literal, tatawid ka lang ng kalsada, Taal Lake na yung makikita mo. Tingnan natin kung masarap doon, kasi medyo nagte-trending siya sa TikTok at saka sa Facebook. Alam mo, kwento ko nga lang sa inyo mga kaibigan. Galing tayo ng Makina Mall Show, Moto Expo kahapon sa SMX Convention Center. Napakaraming sale. Today na lang yung last day niyan ng sale niyan sa Makina. Nakascore tayo ng Cactus Edge. Parang more than 20% yung discount na nakuha natin. Parang 25 yun, kasi yung Cactus Edge 39,000 siya on a regular price. Tapos nakuha lang natin yung duo ng 29,000. So 10,000 pesos yung dinidak. Napakalaking discount nun. Usually nagsisale naman yung mga resellers ng Cardo, pero hindi ganun kalaki. Matagal na ako nagplano kumuha ng Cardo, tapos every time mag-inquire ako, pag nag-sale nasa 34,000, pinakamababa siguro 32 sa mga walang sariling shop. Pero ang hirap kasi nun, wala rin silang warranty. Like sa atin, nakabili tayo ng Cardo Paktok sa ano mismo, Ride Manila, which is yung isa sa pinakamalaking reseller ng Cardo. Tapos sa Casco Market naman, grabe mo yung mga riding gears doon, boots, makukuha nyo sa mga 40% off, 30% off. Itong gloves ko, leather yan na may padding, 30% off from 2,500. Sa less than almost around 1,500 na lang siya. Tapos nakakuha din kami ng dalawang riding jacket, Benkia din. Kahapon budol na kami kumuha pa ng Benkia na boots. Parang gusto namin mag Benkia up and down. Ang Benkia ay hindi made in China, baka nalilito kayo. Hindi yan ka quality ng Duhan. Ang Benkia ay made in Taiwan, ang Duhan ay made in China, at halos lahat bukod sa mga American brands ay made in China. Yung Benkia medyo pricey siya dahil made in Taiwan yan. Ilan naman share namin for now. Kita-kits tayo pag medyo malapit na or medyo maluwag na yung kalsada. Alright. Yo, kapapasok lang natin ng Skyway sa Quezon. Kala ko hindi tayo mag-Skyway ngayon dahil linggo naman, baka wala namang traffic. Alas 7 na ng umaga, mag-alas 8 na. Pero sabi ni Google Waze, Skyway ka. Kaya wala ka magagawa, Skyway ka talaga. Joke lang, meron ka naman magagawa, pero okay lang din naman ng Skyway.
konting-konti lang naman ang nilamang ng gastos mo, so magbe-break even ka rin sa gasolina. Saka presko dito, malamig, walang traffic, maganda ang view, maganda ang kalsada, hindi ka pa tigil-tigil. Okay na rin tayo dito. Yo! Ilalagpas lang natin ang Carmona exit sa South Luzon Expressway. Medyo makulimlim. Time check tayo 8:13 AM. Wala pa tayong isang oras na bumabiyahe. Tapos medyo makulimlim ngayon dito sa South. Huwag naman sana umulan, minsan na lang tayo mag-ride. Meron na lang tayong 1 hour at saka 20 minutes para makarating tayo sa San Luis Lomi House. Kanina yung travel time natin naka-indicate ay 10:15 AM. Ngayon 9:36 na lang. Nakat na natin siya ng 30 minutes. Tingnan pa natin kung ano oras tayo darating doon. Meron na tayong 23 kilometers bago tayo lumagpas ng SLEX, kasi tatawid tayo ng Start Hallway. Alam ko kasi sa Lipa pa ang exit natin or sa Lemery or Santo Tomas, basta nandun lang tayo aabot ng Batangas City. Malapit-lapit lang yan. Lumabas na yung dalawang BMW S1000 na kanina pa nag-aabol yan. Woohoo! Start Hallway na tayo. Nakapasok tayo ng Star, kalalagpas daw ng Santo Tomas. Time check natin 8:30 AM. Dito natin makikita ang oras. Meron na lang tayong 50 kilometers ako makarating ng San Luis Lomi House. Medyo malayo rin pala no? 120 kilometers galing dito, galing Commonwealth, galing sa bahay. Oops, bayad ba ito? Bayad o ano lang? Pass through. So good naman yung biyahe natin. Wala pa tayong matinding traffic na dinadaanan, despite na Sunday na ngayon. Tapos na yung ibang klase ng mga estudyante. Ba't sa kanila nagsisiuwi sa probinsya. Pero meron pa kasi mga school na tuloy-tuloy pa yung klase until April 11 ba yun. So mayroon pa silang 1 week na klase. Nakita nyo sa Start Hallway, ginagawa tong gitna. So nilalabaran nila yung kalsada. Dadagdagan nila ng tag-isang linya left and right. Ayos din dahil minsan traffic din dito, lalo na pag uwian talaga. Holy Week, ganyan, Christmas season, traffic din dito. Kaya may nakakasabay tayong Honda Rebel. Harley Davidson pala yun, hindi pala yun Honda Rebel. Napakamahal ng bike niya.
layo din pala nito. Ini-expect ko bandang ano lang, sa baba lang ng Tagaytay. Lipa City na to eh. Nabudol tayo ni TikTok. Okay lang. Sana lang hindi traffic dito sa Bayan-Bayan. Oh, grabe, 501 yung tol. GG. 501 yung toll simula Quezon na Skyway. Tapos may 128 pa pagpasok ng Quezon Ave. Ah, grabe naman ang toll yan. Kulang ang 1,000 balikan. Aba. Yun, malapit na tayo. Meron na lang tayo kung 5 minutes. Sisipat ko ng Taal Lake dito. 5 minutes, tapos meron na lang 1 kilometer. Tagal ng biyahe natin. 140 kilometers pa yun o 130, basta ganun lang siya. Sana worth it yung pagkain. Sana worth it lang talaga dahil toll pa lang nasa ano na 1.4 or 1.5 balikan yung toll, plus gas mo pa. Tapos knowing na mag-aalas 7 kami umalis, so 2.5 kilometers to. Tutusin sa 140 or 150 kilometers, mabilis yon. Dahil majority of the time nasa expressway na kami. Parang less than 30 kilometers lang yung travel sa labas na expressway. Tapos maluwag pa kasi provincial road. Maluwag, walang traffic, mabilis makasingit. Napakainit. Wala tayo sa Tagaytay, nasa paan tayo ng Taal. Trophy. Eto na yun. Eto na yung bumihag sa atin galing sa TikTok. Tapos ang Sandbeach Lomi House, ayun. Ang daming tao, dami rin big bike. Bakit ba hindi kami dumaan dito sa kalsada na ito? Tagbayan-bayan kami. Tayo lalayo. Oops, dito na tayo. Sandbeach Lomi House,
Here we go. Ito yung menu natin. So, dalawang tables. Ba, mukhang piyesta sa probinsya. Tigo. Parang piyesta lang. Grabe. Order kami ng tukneneng, lomi sisig, lomi chicharong bulaklak, RC na malaki, lumpiang Shanghai. Ayan. Sa halagang 250 pesos lang yan lahat. Kain na tayo. Yun! Tapos na tayo kumain sa Sanpi Lomi House. Kaya nakit muna tayo tayo doon tayo magkakape kasi walang kapihan dito. Meron silang kape dito, 3-in-1. Mura ng pagkain, seryoso. Order kami ng lomi sisig tsaka lomi chicharon bulaklak. Tapos dalawang kwek-kwek na malaki, yung itlog. At tsaka Shanghai, 5 pirasong Shanghai. Tapos 250 pesos lang ang binayaran namin. Saka soft drinks na malaki. Share na lang kami. Kaya girap muna tayo. Tapos makatayin Tagaytay. Palamig tayo ng konti doon. Tapos na tayo magbabiyahe pa uwi. Ride out. Ride out muna tayo papuntang Tagaytay. Kape-kape. Kape-kape. Hindi pwede yung rides na hindi magkakape. Sayang lang walang street lights dito. Kung may street lights dito, napakaganda siguro dito pag gabi. Yan o, set up ka dyan. Set up ka dyan ng camping chair, the street lights. Malamig yung hangin. Tirik na tirik nga lang yung araw. Yun ang problema. So pag di ka nahahanginan, ramdam mo yung init. Pero pag nasa shade ka, ganyan. Tapos mas ramdam mo yung hangin, mas masarap. Para sa pagkain, ang special lomi na may toppings, kikiam, itlog, chicharon, pritong atay. Tapos pipili ka kung pag ganun lang 60 pesos. Pag may toppings na special, pwede kang pumili sisig, tapa o kaya chicharon bulaklak, 85 pesos. Tapos yung ganun pa lang, busog ka na. Ang dami. Sulit siya sa 85 pesos. Tapos umorder kami ng tag-isa kaming kwek-kwek, 15 isa. Tapos isang piraso, isang order ng Shanghai, 5 piraso. Soft drinks na malaki. Total namin 250 pesos. Sobrang sulit nun. Knowing na nagte-trending yung shop, nagte-trending yung kainan. Usually nagtataas sila ng presyo eh. I love Tagudtod. Kita nyo yan? Ayun yung kaldera ng Tal. Yung maliit na yun. Ganon kaangas dito, ganon kaganda. I love baluk-baluk. Nahangas. Dito may street lights na, pero dun banda sa Sanpi wala pa. Ito kasi malapit na tayo sa bayan. Lalabas na tayo ng bayan. Pagdating namin
kahit konti, mga 5 minutes lang naman. Kasi mabilis lang yung mga tao kumain. Mabilis lang din kasi yung serving dahil ang lomi pre-cook naman yan. Hindi naman sila nag-solo order ng lomi dyan. Ito kanina mga riders nandun din yan, kasama sabay namin kumain. Triumph, Speed 400 at saka R15, tapos XSR 155. Yan. Naku, gumuho ang pader. Sana walang nabagsakan sa kabilang bahagi. Sana walang bahay na nabagsakan dun sa kabila. Pinadaanan naman tayo ni Google Waze. Angat mo nga, ma'am. Ayan. Boss, pwede? Yung kulang kasi kayo, yung kulang. Thank you! Sabi, may karatula sa labas na dahil sa aksidente ata hindi magandang panahon kaya pinagbabawal dumaan. Siguro pinapayagan lang ang motor, bawal ang kotse, mga mabibigat na vehicles. Tapos sabi yung una lang daw. Hindi pa kami nakakadaan dito, sa totoo lang. Tinuro lang sa atin to ni Google Waze. Mas mabilis daw dito kaysa lalabas pa kami ulit ng highway. Grabe yung angas. Although dahil bumagsak yung tulay, bumigay, kaya pinapadaan ka dito. Ang tanong, paano pag high tide? Eh di inaabot to. Ingat lang kayo pag namadaan dito dahil buhangin ng puro. Tapos kung naka road tires ka, ramdam na ramdam mo yung dulas. Angas. Woo! Woo! Grabe, napakaangas nito. Probinsya, nasa ilalim ng talagang Tagaytay. Kasi ayun yung SMDC, oh, nakikita ko sa taas ng bundok. Dito mukha siyang coastal road. Pinagkaiba lang, daal yan, lake yan, hindi yan dagat. Angas. Ayun, oh, doon ng Tagaytay, sa ibabaw ng bundok na yan.
Alfonso, Tagaytay Road na tayo. Ito na yung sikat na kalsada na hirap yung mga single akyatin. Marami mga single lang sumuko sa kalsada na to. Pero parang natapos na naman yung pinaka mataarik. Wow, grabe. Kaya kailangan maghinay-hinay pag hindi mo kabisado ang kalsada. Ang daming kalsadang bumigay dito. Hindi naman ito nadadaanan ng mga truck. Panigurado lumambot yung lupa dahil sa ilang beses na pagputok ng taal. Ito, dalawang lady rider. Napakatarik ulit. Kita nyo ba yan? Angas nyan! Tapos ito, Tagaytay na. Ramdam ko na yung malamig na hangin.
mga tropa. Tapos na tayo nagkape. Tapos re-recta na tayo umuwi. Kung nandito pa kayo sa part nito, maraming salamat sa panonood sa ating breakfast ride na nauwi, naabot ng lunch from Commonwealth, Quezon City. Pumunta tayo ng Batangas, Lipa at dumiretso ng San P. Lomi House sa tabi ng Taal. Tapos galing Taal, Cuenca, Batangas, umakyat tayo ng Tagaytay. Dumaan tayo ng Alfonso, Cavite to Tagaytay. Starbucks lang tayo, kape. Kasi walang breakfast ride na walang kape. So kung nandito pa kayo, salamat sa panonood. Maraming salamat sa suporta. Pa-like naman, share, tapos pa-comment down below kung saan tayo susunod na magra-ride, magbe-breakfast ride o nung magandang part ng magandang lugar ang puntahan natin. Pa-comment down naman sa suggestion nyo. Maraming salamat guys. Thank you!